Ay, magandang gabi mga boss. Nakakulong na si nahuli na si Marcoleta. At ayon sa papa-medical check-up pa yata, kung ano, kasi may sakit na naman eh. At ayon sa vlog niya nito, si Idol Vlogcaster, may sakit yata sa puso. Ba yan? Nahuli na rin. Si Defensor. Puro plunder pala, no, mga boss. Tsaka isa, nakakawala pa yung isa, no, ganyan talaga. Si Defensor, Hi, Kong. Kong, ano message? Kaposa siya eh. Proud pa siya na huli siya, no. Kaya may tama to. Sa lahat, sa ating gobyerno, sinuulit ko yung sinasabi ko, yung napang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Maraming salamat po. Nung wala pa nakukulong na korap, nakakulong na nga si Jinggoy, nakakulong na si Bunoan naman, dami na nakakulong. Ikaw naman, hindi, marami nang nauna sa yung nakulong, di ba? Akusado ni Senator Marcoleta sa kasong plunder. At live mula sa Camp Crame, may express report si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, nasa na ba ngayon sina Marcoleta at yung kanyang mga kapwa akusado? Ruth, mag-alas 2 ngayong hapon ay inilabas at isinakay sa isang ambulansya si Senador Rodante Marcoleta. Papunta ito sa Philippine National Police General Hospital. Doon muna siya mananatili habang hinihintay ang resulta ng medical check-up niya. Mag-alas 11 kanina nang dumating siya sa PNP-CIDG para sumailalim sa booking procedure matapos iparesto ng sandigan dahil sa kasong plunder. Pinuntahan siya kanina ni Interior Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Jose Melencio Nartates si Marcoleta sa sandigan matapos ilabas ang arrest warrant. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Rimulya. Was he arrested or was he being surrendered? It was both. He went there voluntarily, sandigan bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, we arrested him. So, it is both. Atrasado yata yung pagkapahal ni Marcoleta ng motion to quash. Kung tapos na yung arrest warrant, di wala na, binasura na, di ba? Anyway, matagal-tagal ay nga, ospital at ayon sa balita ay baka may general check-up. 72 years old na pala ito si Marcoleta na to, no? Mahirap-hirap po yan. Dati kakaganda-ganda ng kaman tinutulugan siguro niya sa bahay nila, di ba? Ngayon, ayan. Ay, karma ba tawag sa ganyan? Matagal yan mga boss, Nobel eh. Tapos, yan, petition for bail. Matagalo yan. Baka taon abutin yan dyan eh. Hirap po yan. Ang tibay ng ebidensya dyan. Mismo siya ang umamin, di ba? Pakinggan natin tong defense lawyer ng punta na tayo sa impeachment, no? Tapos na yan kay Marcoleta na yan, tapos na yan. Matagal-tagal ang bumili, hinahanap na lang yung isa na kasama na nag-donate, no? Pero kay Marcoleta tsaka kay itong si Defensor, mayroon pang qualified human trafficking to na nasa DOJ, patong-patong ang kaso. Diyos ko. Pero proud pa siya, Napapakita niya pa, nakaposa siya at yun nga, sila raw ang sila pa yung nakulong. Sige, kung ano sabihin na nila, no? Wala tayong gagawa yan sila, no? To si Marcoleta, mananatili muna sa PNP Hospital. Marcoleta, complaint of chest pain, taken to PNP Hospital. Kita dyan, chest pain pa. The General Hospital following his arrest on plunder charges earlier today.
For the details, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, before we go to the senator's current condition, bakit conflicting statements ang lumalabas on whether Senator Rodante Marcoleta surrendered or arrested? Yes, Cheska, balikan lamang natin yung naging senaryo kanina nung umaga noong dumating itong si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan upang maghain na yung kanyang motion to quash yung kanyang arrest warrant regarding his plunder charges. And Cheska, nagkaroon ng confusion regarding dyan dahil nga noong mangyari itong pagdating ni Senador Rodante Marcoleta ay matatandaan nating na-deny yung kanyang motion. Dito na rin na-lockdown itong Sandigan Bayan. At clarification dyan, Tama na yan. Basta yun na yan. Chest pain. Ano pa kayang pain? Ba't ganyan? Pag-aaresto, maraming pain. Punta tayo sa impeachment. Dito muna tayo. Kay Kimo, sinampaan na pala siya eh. Pakulong na yan ang mga DDS. Ito, Sinampahan si Senador Robin Padilla at 5 iba pa ng reklamo obstruction of justice sa Department of Justice o DOJ. Dahil po yan sa pagtulong umano kay Senador Bato de la Rosa na umalis sa Senado noong May 14. Narito po ang aking pagtutok. Ang makakuha ng CCTV sa Senado ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla noong May 14 ang pinagbasehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamo obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Bukod kay Senador Padilla, 5 iba pa ang pinakakasuhan. Kabilang ang babaeng security officer ni Senador Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Pinakakasuhan din ng obstruction of justice ang isang pinsan ni Padilla. Siya raw kasi ang may-ari ng isang sasakyang pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis ni Senador de la Rosa. Do you know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup? It will serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang Pilano talaga, mga friend? Pero ano yan? Yung sergeant at tinanggal na. Dinismiss na siya sa trabaho. Ganun lang yun, walang kaso. backup vehicle noong gabing iyon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng mga pinakakasuhan. Iginiit naman ni Major General Morico na merong hawak na warrant of arrest para kay Senador de la Rosa ang mga operatibang nagpunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon si Senador de la Rosa. Taliwas sa sinabi ng asawa ni de la Rosa na si Nancy. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes. Ito yung abogado nung ni Sarah na babae. Pakinggan natin Whatever Sakit sa ulo rin. ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Mga pre unawain niyo po ito. Ako hindi ko maunawaan. Mahina kasi utak mo eh. Yung koneksyon ng 32 milyong Pilipinong bumoto dyan sa pinag-uusapan nyo dyan sa mga articles of impeachment na yan na grave threat, bribery, unexplained wealth. Anong koneksyon ng 32 milyong Pilipino? Torne. Bale, ang buod nito parang pinupulitika si Sarah. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court
to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all Yan, depensa yan, ano, mga boss, no? Sakit sa ulo. have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand. Parang si Turyon din pala yata to. Ang layo eh. Oh. Accountability Oh. from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. Oh. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public is a public trust, Oh. and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, Oh. Tama naman yung sinasabi niya ngayon, no? Ulo rin to. and efficiency, act with patriotism and justice, Tama. and lead modest lives. The Constitution does not only speak to the Vice President, it also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President, and in a manner not compliant with the Constitution. Ito si Chis Escudero, mga boss, oh. And shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of Sa pag-aalaga sa all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, two-thirds of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article. Yaman na, tagal-tagal na yan. So, tinitigas niya na 16 talaga ang kailangang maging boto para makumbik si Sayad. At yung BIR na box na galing sa BIR, eh pinasosoli na niya. Isoli niya na yan. Ewan ko kung anong gagawin. Ano? Yun ang kanyang naging desisyon. Oh. Nagsalita rin pala to si Kimo. Oh, to. Hanip si Boy Binoy. Nag-Google, sabi din niya. Nagtapos din siya sa UP. Sa UP rin pala nagtapos to. Oh. Tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP.
Hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng Criminology at UP rin sa University of Quezon. Sakit sa ulo. Ay! Magbigay na ho tayo ng ano ng mga boss. Ito yung ano, ito yung tatakbong presidente at ito ang malamang sa alamang na maakwit dahil sa tigas ng 16 vote na sinasabi ni Gis Escudero. Ito. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Putak na mo ka! Tang ina mo ka! Tang ina ninyo. Ayan. Yan siya, oh. Ano nga AI yan, oh, di ba? Tsaka yan nga, may assassin siya, oh, so. Alam niyo talagang nalalambutan ako, oo. Hindi ko, no. Sinampahan na ito ng disbarment ni Gadon, eh. Kasi mas malala pa magmura to kaysa kay Gadon. Samantala si Gadon, na-disbar. No? Yung kahon, malabo mabuksan kasi pinapasoli na nga ni Gis Escudero sa BIR daw. Oo. Paano kaya? Pero paulit-ulit ng mga boss. Pag tinanggap ng tao na ho to, hindi na ho to sa mukhang sa itsura. Wala akong maaasahan sa Senado. Oh, sa itsura, wala akong maaasahan ng conviction sa Senado. Kanina lang nanggugulo na rin si si Cayetano, oo, haba na sinabi, may mga hypothetical pa. Sinasabi niya, paano kung namatay si Bongbong, tapos ganito. Ang magulo. Namatay si Bongbong, tuloy pa rin ba yung impeachment ni Sara? Papalitan na naman, ang mag-aano na lang daw, Chief Justice naman ngayon hahawak ng impeachment. Parang kagaya ng kay Era. Magulo. Pinanood ko talagang sumakit ang ulo ko kay Cayetano. Oo. Maski dito sa itong abogada na to, na 32 million votes daw, ganito. Ay, apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Ombudsman. Paano ba to? Wala raw batayan yung inyong ginawa sa kanila, wala raw batayan. Anong klase yung mga Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Ginagawa naman ngayon kaya lang parang ewan ko pa paano ginagawa. No? Yung Bunuan, nakalain mo. Ba't kasi ang tanda na ni Bunuan, 80 mahigit na pala, inapoint pa ni PBBM yan. May hospital arrest. Ano ba? Mga boss. Una pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Iniimbestigahan din yun, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Iniimbestigahan sila lahat. Siyempre, sa inyo, tapos na sa inyo Inamin na ni Marcoleta sa inyo na ikaw nga ay nag-donate at ayaw mo yung pasabi na sabi ni Marcoleta, yung mga nag-donate ayaw pasabi. O di parang, bakit ayaw pasabi? 75 million, di ba? Ano ko sa'yo? Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Yan. Basta yun na lang yan mga boss. Sa liwanag ng mga kasalanan ni Sara, lulusot ho ito at ma-acquit dito sa Senado, taong bayan na ho talaga ang magsasalita dyan. Remember, no? Hindi naman ho parating pag taong bayan na nagsalita, wala kang magagawa yan eh. Nangyari kay Erap, di ba? Oh. Nanalo yung not to open the envelope. Oh. Nag-walk out yung mga tapos na. Ganun lang kadali. Kung sa kasalanan lang nitong si Sayad at saka kay Erap, puta. Alikabok lang yung kasalanan ni Erap dito. Oh. Pero yun nga masakit, no? Dinesisyonan na ng Senado na isoli na yung kahon sa BIR. Ebidensya yun eh. Pinakuha ng Kongreso. Binigay naman ng BIR. Pagdating sa BIR, nagtataka rin naman ako sa Kongreso eh. No? Pinagbutuhan nila yan kung bubuksan yung kahon o hindi. Nanalo yung hindi. Kaya naging desisyon, ipaubaya na dito sa impeachment court nito sa Senado na sila na ang mag-decide kung bubuksan o hindi. Ngayon, automatically, outright, dinesisyonan ni Chis Escudero, siya nga yung presiding officer ngayon, yan, na isoli na lang sa BIR. Oh. Basta yan, paulit-ulit. Pag yan na-acquit, taong bayan na hong dyan, bahala na kayo. Kung papayag kayong ganyan, oo, na halatang ginarapal eh. Mantakin mo yun, yung kahon na yun, hiningi ng Kongreso sa BIR, pinadala sa Kongreso, pagdating sa Kongreso, bubuksan na lang, ayaw pumayag yung BIR. Sabi ni Gilbert, ba't di pa pinadala rito? Binabawi nung BIR. Hindi na, binabawi. Oh, sinampuyan na ng Kongreso yung ano na yun eh. Yung ITR na yun eh. Oh. Ganun o yun eh. Oh, ngayon, nung pinagbutuhan ng Kongreso yan, kung bubuksan o hindi. Nanalo yung hindi. Kaya yung nga nag-desisyon, ibigay na yung karapatan sa Senado. Dahil yun na nga ang pinaka-korte. Yung ebidensya na yan, Senado na ang pinag-desisyon nila ngayon. Dinesisyon ng Senado. Isoli na ika sa BIR yan. Di ba? Ayun yan, mga friend. Basta pa ulit-ulit. Pag ito inakwit, at talaga namang malamang sa akwital ang aabutin nito dahil matigas si Escudero na kailangan 16. Ang daming nagsasabi na dapat yan 16 na yan, pag-usapan ng impeachment court. Kasi nga ganito, ganun, ganyan. Kasi nga, paano mong kwentahin yung 2/3 ng yung 24, ilan na yung nawawala? 3. Si Bato, si Marcoleta, ito isa, si Jinggoy, 3 na, 21 na lang. Oh, malamang pa ito si Bongo, magiging 20 na lang. Oh, pero ang gusto mangyari kay Escudero, 24 pa rin. Yun ang itinitigas niya. Kailangan 24 kasi debe. At 2/3 pa rin, 16 pa rin. Kasi nga, 24 yung senador ka eh. Oh. Kung sasabi, ano yan? Pero yan na nga, wala na yan. Kebe, maski ba gawin yung 21 yung boto para makumbiksi siya. Oh, si Sara wala problema dyan. Bahala na taong bayan dyan. Di ba? Ang liwanag. Ang daming nagsasabi na paano mo gagawin total yung 24 wala nga yung 4. B20 na lang kayo. Paano total yung 24? Wala nga yung 4. Oh. Maliwanag naman. Oh. Lalo pag mapapanood niyo kay Atty. Rene Bueno. Atty. Rene Bueno, si Dean Santamaria,
Ang daming nagsasabi. Kasi nga yung ginawang 24, yung sinasabi nung araw, hindi nila akalain na magkakaroon ng ganitong sitwasyon na halos kalahati na Senado, corrupt at may mga kaso. Oh. Kasi nga, yung mga senador na yan, nung maunang panahon, mga kagalang-galang talaga yan. Ito muna tayo. Ang mga magnanakaw noon, nagtatago, nakabonet, at nagtatatakbo sa iskinita. Pero ang mga magnanakaw ngayon, naglalakad sa red carpet, nakabarong, kumakaway-kaway, at tinatawag pang mga honorable. Ang bihira. Sakit sa ulo. No? Napanood nyo yung paliwanag ng babae, yung bugada nito, si Sarah. Sakit sa ulo. Lalo yung umpisa naman, si Kawatano, ganun din, sakit sa ulo. Kaya yun ang sabi, pag ito na-acquit, bahala na po taong bayan. Oo. Taong bayan na po magsasalita dyan. Wala nang iba. Kung tatanggapin ng Pilipinas, mga bamayang Pilipino, na yung katakot-takot na yung ganyang klase na nasa trial na si Sarah, hindi nga nagpapakita pa eh. Sa korte, sa Senado, wala. Hindi rin nagpakita sa Kongreso. Di ba? Bahala na. Pero, ano ba yung sinabi na ni Sarah? If I get impeached, di wala problema. That's my end. Di ba? Nagagastos lang naman yung gobyerno para ako ganituhin. Kaya ako, siya sabi niya, ewan ko mo. Mag-collab na tayo. Yan si Marcoleta, namakyat na. Buti hindi pinatanggal yung piluka, no? Hirap po yun. Ang hirap po mag-adjust dyan, no? Hirap mag-adjust yan. Sa kulungan, hirap mag-adjust yan. Matanda na rin, 72 na rin pala, no? Tamang buhay, ano? Milyon-milyon ang nahawakan, no? Tapos naging senador pa. Tapos, ayan, sa kulungan ng dampot. Abogado yan. Hindi niya ba alam na mali yung kanyang ginawa? Ang problema niya, sarili niyang bunganga, kaya siya nakulong eh. Dahil inadmit niya no? Buhay, no? Pero matalino siya, tingnan ko, mga magaling naman magkukuha ito na sa Senado, no? Di ba? Hirap po yan. Isipin ko pa lang, hindi pa ako si Marcoleta. Ang ganda na sasakyan mo. Buhay, ano? Pagka dumating ang karma mo, wala eh. Hindi mo akalain. Si Defensor, no? Problema, yung 18 Marines, wala nang handler. Sila ang may pakana niyan, 18 Marines, di ba? Yan si Marcoleta na yan, tsaka baka si Kimo, hawakan ni Kimo. Oo. Kaso baka makakulong din si Kimo, sinampanan ng kaso di ba? Mabigat din niya kay Kimo. Obstruction of justice na yan, 6 na taon yata kulong yan. Paano mo didepensahan yan? May backup pa, pati yung mga Pero talagang kailangan diin at konting bilis, mga kagalang-galang na mga sangay ng hudikatura, ng ombudsman, ng DOJ. Kasi wala naman na kayong halos dito bibigyan nyo lang ng prioridad upang itong bansang ito medyo makahinga-hinga. Hindi titigil itong mga to hanggang nakalakalaya to. Tignan nyo si Defensor. Maski ika nyo makakulong mo, hindi ako hihinto. Sabi niya kanina, pinakita ko sa inyo, di ba? Tuloy, hindi ako gano'n. Pinapatahimik daw sila. Yun ang mga banat nila, pinapatahimik sila. Ang pinapatahimik, si Laila de Lima. Yun ang pinatahimik. Kinampahan ng kaso na katakot-takot na.
Ay nako mga boss. Ang bangis ng babae, yung abogada kanina, no? Yung abogada ni Sara, no? Wala sa ano. Ang ganda ng paliwanag ni Jervix Ruistro sa mga ano, ang ganda. Napanood niyo si Congresswoman Jervix Ruistro, ang ganda ng ano niya, pinaliwanag niya, ang ganda. Yun ang naging sagot doon sa paliwanag na napakaganda ni Jervix Ruistro. Yun ang naging sagot nitong babae. Ang tayo mo, 32 milyong boto ika, ang ano, geto. Tapos gusto nyo i-impeach? Paano ika yung 32 milyong boto? Anong klaseng sagot yan? Magkulab na tayo, buset. Basta importante, mailabas lahat yung ebidensya. Hindi ho ito hindi na ho ito pag-uusap sa Senado. Ito ay pag-uusap ng mga nakakapanood po nitong proseso na ito, na malamang sa alamang itablahin ho, matabla sa Senado. Yun lang ho yan. Kung papayag ang tao na maging ganyan ang kalalabasan niyan, sa tagal ng ginastos ng pera ng taong bayan, sa 25 milyon araw-araw sa Senado pa lang yan, magkano ang gasto sa Kongreso? Nung pang isang taon yan, na-impeach na, bandang huli, nakialam yung Supreme Court, decision, yung forthwith, naging forthwith, ay, akabutan na. Mabait ang Pilipino. Diba? Rally. Shout out Lebrado Lubigo. Blessed morning, Karoks and to all warriors. Aba, simpleng-simple ang laman ng mahiwagang kahon ay mga bagay na maglalagay kay Sara Sayad sa kulungan. Bakit marami pang kuskus balungos anak ng PI, ano? Ano na, Librado, pinabalik na rin sa BR nitong si Chis Escudero. F-Jack, shout out. Baka nasuhulan ni Sara ng milyon-milyon ang mga sinatong na yan para hindi buksan ang kahon. Alam mo naman sa Pinas, pera-pera lang, siguradong hindi tama at dinaya lahat ng resulta ng ITR na yan. Pero isa lang ang mapatunayan mag-guilty si Sayad dyan sa 4 na article of impeachment na yan. Convicted na siya. Ang problema sa 4 na yan, matakin niya 4 na yan, i-acquit dyan. Taong bayan na dapat ang makita niya. Mga kaparian, lahat. Lumabas na ho kayo. Hindi ho kayo itong Senado na to. Pag sakaling nagka-leche-leche dito, papayag ba kayo? Mary Lebron, shout out na ka. Living Xerox, no skipping at dyan. Ramon Valencia, shout out. Bossing, mga anak ng pusa itong mga sinatong na dyan. Diyan pa lang kita na takot talaga sila kay Piatos. Baka nga matira sila ng basuka o granada. Ramon Valencia ulit to. Sa palagay ko, hindi kailangan ang mataba ang utak para hindi malaman na nandyan sa Pandora box makikita o magkakaalaman sa oras na mabuksan yan. Isipin na lang na bakit ayaw pabuksan niyang Pandora box na yun, dahil mabubuking ang sekreto ng yaman. Kung wala namang tinatago, bakit ayaw pabuksan? Ganun lang kasimple. Tama ka, Ramon. Hindi naman karaming utak ang kailangan, di ba? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Xerox. Sadyang nakakadismaya na ang nangyayari sa ating batas. Na lulugaw na ang utak ko, Xerox. Sa gulo, bakit ganyan ang nangyayari sa ating batas? Manalig po tayo. Makikita ngayon dahil nakabantay ang taong bayan. Manalig lang po tayo. Siya lang ang nakakaalam kung anong kalalabasan. Ang kaso ni Inday Lustay. Lord, save the Philippines. Ingat tayo lahat, Xerox, and God bless us all po. God bless Rodelia. Rodelia ulit, oh. Mga PI kayo, palibhasa, utak kayo ng mga demonyong digong.
Mainit ulo niya. Dapat kasuhan ni Atty. Claire ang mga yan na mga tanda, mga bastos. Ang ina. Eh, hanggang nakakalaya yung mga galamay ni Digong, hindi matatahimik itong administrasyon ni His Excellency Shirley J. Sir. Ano kayang mangyayari bukas, Karos? Masusunod naman kaya si Mary Grace Piatos? Ay, naku. Ito namang mga nasa Canada, para ding si Kimo. Diretso lang ang tingin, bingi at bulag din. Ay, apo. Pero ilan lang pala, putangin ng mga yan. Mga homeless daw yan dun. Putangin. Raon Valencia, shoutout. Bossing, tama na nga. Bossing, tama siya. At tama nga sabi ni Gladys na itong mga opisyal na INC ay nasa first class na hotel at yung mga kapatid nila pananampalataya nasa tent at iba na nasa damuhan kasi walang alam sa nangyayari sa Pinas. Ang mga alam lang nila na si Puluka daw ay naunang nagpaimbestiga sa flood control. Ang alam ko na ginawa ni Piluka ay nagdala ng isang marites o basurero na nagbasa ng script na gawa ni Piluka. Gutesa, si Gutesa pala yun. Bit ni Piluka doon sa Senado. Ito na mga senador. Basta dumating lang doon, di malatino kung ano sasabihin doon. Yung pala, nagkalat lang doon. Di ba? Ramon Valencia ulit. Bossing, nakakaya naman kay Robin Himod kung ganon. Na nagtiis siya sa ating mamayang Pinoy. Kawawa naman pala siya. Kaya sana, magpahinga na lang siya kaysa naman nagtitiis siya. Tanginumin niya. Baliw. Puro baliw. David Ali Mendoza. Led Sunday po, Karos. Mukhang nakaisip naman ng palusot ang mga senador. Ayaw na nilang buksan yung mahiwagang kahon na dala ng taga-BIR na naglalaman ng ITR sayad. Malamang na matuloy ng EDSA 3. Yun nga, David. Doon lang ang punta talaga, walang iba. Mantakin mo, 4 na article of impeachment, putang ina. Bribery, grave threat, ill-gotten wealth, at kung 4, mantakin mo yan, ma-acquit lahat dyan. Ang putang ina, anong klaseng katangahan na yan, ewan ko na. Jupi sabi na, good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Ano ang kulit naman ng taong ito? Di ka man batang busmus para di mo maintindihan. Ang kinaso kay Marcoleta, ay, di ka lang INC, isa ka ring DDS. Tonela, ano to? Tonel Lanes Kagwaya, ano ba? Nakakainis ang kaguluhan sa mga senador kuno. I-abolish na lang yan, mga kababayan, dahil kawawa lang tayo. Kawawa lang kayo at buong Pilipinas. Tama ka dyan, Tonela. Tony ba? Tony Lanes Aguia. Siya ulit to. INC, pusang gala. Sila daw ang number 1 corrupt dyan sa Pilipinas. Bakit may INC kung Katoliko naman tayo? Ewan ko, ang gawa nila. Noel Boni Silio, shout out. Hindi pwedeng mag-decide ang korte kapag hindi pa nakikita ang ebidensya na nasa loob ng box. Nandyan din sa Senate ilang congressman as prosecutor sa hearing, kaya sila ang magbukas ng kahon na kanilang ebidensya. Pwede, di ba? Wala, hindi. Dinisisyon na niya, soli na lang doon sa BIR. 3J Show, shout out. Naku, Sir Rox, sabi ni Ka Enzo, meron ng arrest warrant si Marcoleta, mag-defensor, dalawa pang iba. Nagpunta pala si Marcoleta ng maaga sa korte para ipakwas ang arrest warrant niya. Kaso denied kasi nakalabas na ang warrant. Yun nga, bakit naman kasi ngayon lang naisip ni Marcoleta na iapila sa korte para ipakwas yung kaso niya. Ang haba ng panahong umandar, di niya ginawa yan. Inantay pa niya ang last minute. Ayan, naunahan tuloy siya.
Sabagay, mabuti na rin. Kasi para makakulong na rin si Mike Defensor sa sobrang perwisyo na ginagawa sa bansa. Yan. Nabawasan ng mga madadaldal, di ba? 3J show ulit, si Rox, mabuti na lang. At yung ating ambassador sa Canada ay aaksyon at ginawa mga DDS kay Auntie Claire. Kung ordinaryong tao lang ang hinaras nila, baka baliwala lang ito. Pero, member ng gobyerno ni BBM, nakasama siya state busy sa Canada ang binastos at hinaras ng todo. Buti na lang ang may pulis na nakabantay sa kalye. Paano na lang kung walang pulis na nakita si Auntie Claire? Di napunta din sa wala. Ayan, may video evidence, pati mga mukha na nasa video. Cry baby daw si Auntie Claire, nagsumbong sa pulis. O ngayon, sino ang crying? Yan ang hirap sa inyo, di ba? Sana nga mapauwi na yung mga hayop na yun dito. Para hindi nagkakalat yung para madagdagan ulit ang mga demonyo rito sa Pinas. O eto si Rox, sabi ni Auntie Claire, may mag-asawang gustong makipag-areglo kay Ombudsman Remulla. Pero di daw ang mga diskaya. Sino ito? Hindi natin alam. Marami yan. Jojo, Tol, shout out with PM Tol at sa lahat ng subscriber impeachment dahil ginawang alibay ng government employee, di pumasok ang mga tamad. Sayang pagod, sobrang init. TJ show po. O si Rox, nashoot na sa balde pala si Marcolecta. Paano yan? Napaya ang INC, kala naman kasi ng INC matatakot si BBM. Dapat nga paano pa yung nag-organize niyang utangin ng rally na yun, pakulong din. Ba? Reklamo bakit walang matatabang isda ang nahuli? Anong tawag nila kay Gongdi? Galunggong, si Kib Sap, nakakulong na si Jinggoy, Bong Revilla, ano sila? Mga dalagang bukid. Ayan, si Marcolecta, hindi ba yan matabang isda? Tambakol yan. Ay, 3J show ka. 3J show ulit ito. Tama si Rox. Dapat i-follow up ng gobyerno ang mga nagharas kay Auntie Claire. Bigyan ng leksyon mga yan. Kung makaharas, wagas. Dapat i-follow up yan sa Canadian Embassy. O, diba? Friends, share me sa peda. Shout out. Christian Sen, Analisa Polinar, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo mga boss, ha. Happy Delio. Puro galit naman emoji nito. Naku, ewan ko ba, Xerox, ano bang klaseng utak po talaga meron itong mga Bukbuk Republic na mga ito? Hustisya daw, nasa harapan po nila. Ang sagot sa hustisya, anak ng mga lecheng kumag po. Talaga, Xerox, mga puro sala sa init, sala sa lamig ang mga pulpul na utak. Aba Serpeng, saan ka po ba talaga? Akala ko po ba tunay ka pong lumalaban? Bakit parang umiiba po yata ng ihip ng hangin para sa'yo? Saan ka po talaga? Sa pula ka ba po o talaga bang sa puti, Serpeng? Naku mga damontres kayo talaga, ano po? Kung ganyan lang po at puro naman po tayo ampaw at mga urungan lubot sa tunay na gyera sa labanan, para ano pa po kayong mga pinutuan kayo ng lintik, magsasayang at mag-aaksaya lang ng kotakot-takot na naman pong kwarta ang bayan, aber. Nako, mga lugang utak, para nyo ng awa. Huwag nyong i-acquit, ninyo na rin lang pala si Topak, ngayon pa lang, set her free. Pakawalan nyo na yan, sayang ang bangingot. At magsama-sama na lang kayong lahat na magsipagbigti. Mga leche, mga buisit, kinam. Puro lang kayo, pabida at mga nigas kugon. Para ano pang pinaghirapan ng mga kongresista, tas lalambot din lang pala kayo na parang echas lang. Naku, ewan ko na nga sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo.
galit. Puro galit. Wala nga nakatawang emoji ito. Mula umpisa, galit. Ha? Apolinar Tolentino, shout out. Parang kahit anong gawin natin, Karox, mas pabor ang mga senador sa mga magnanakaw kaysa mismong sila ay may mga kaso na ganyan. Kung ganyan sila, mabuti gawin na lang nila legal ang magnanakaw sa gobyerno para magkagulo na. Di ba nung panahon ni Digong, ginawa niya legal? Ricardo Won, shout out. Ano kaya meron sa box na yan? Takot ba sila? Nasangkot sila? Pwede. Kala Tibaya, shout out. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kata Tibaya, my friend. Michelle Edwin Mike, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Ay, mission accomplished mga boss. Ang gulo, no? Sakit sa ulo. Senado. Taong bayan ang magdidesisyon dyan. Parati naman nangyayari yan. God bless mga boss. Good night.